Ayan, magandang araw mga ka-DIY. May rini-repair pala ako ditong microwave oven. Ayan o. Balang naging problema nito mga ka-DIY. Hindi umiinit. Ayan, gumagana lahat to pag binubuksan nung di umiinit pero gumagana lahat yan. Umaandar tong fan, ilaw. Bali ano nga, hindi busted yung fuse niya. Ayan, yung dalawang fuse dito, walang pumuputok dyan mga DIY. Ayan. Kaya ko lang isi-share to mga ka-DIY dahil ayan, nung troubleshoot ko kasi to mga ka-DIY, okay lahat. Ayan, itong capacitor niya okay yan. Tapos yung high voltage diode, ayan, ito okay rin yan. Hindi open, hindi grounded. Pero ayaw talaga uminit mga ka-DIY. Tapos itong magnetron niya hindi open, hindi shortage. Ayan, bali ito bago na to mga ka-DIY. Ano na to, sa totoo niyan, na-testing ko na to mga ka-DIY. Ito yung stock niyang nakakabit dyan mga ka-DIY. Ayan. Nung una, hindi ako makapaniwala na ito talaga yung sira mga DIY. Kaya inulit-ulit kong i-test yan. Pati pala yung okay naman tong transformer niya. Tapos itong magnetron ay nawala na yung niya dito, papel. Pero parehas yung niyan, yung value. Ayan, yan lang naman yung ko pagbili ko. Ayan, parehas yung value niyan nakalagay sa papel, natanggal nga lang. Ayan. Nung una hindi ko talaga inisip na ito yung sira mga DIY. Ayan, dahil ayan, ipapakita ko sa inyo. Dahil pag kinukunan ko siya ng continuity, yan buo siya, di ba? Buo. Tapos hindi grounded. Ayan, hindi grounded yan. Hindi siya grounded. Ayan, hindi open. Tapos hindi naman siya grounded, yan hindi open Kala mo talaga buo pa. Kaya di talaga ako hindi ko talaga inasahan na ito yung sira mga ka-DIY. Dahil kung titingnan nyo, yung iba nga nito kahit parang lusaw na dito, minsan gumagana pa. Ito tingnan nyo sa physical na kung titingnan sa physical na niya, parang walang damage mga DIY. Ayan kaya inanong ko lang ito mga DIY. Hindi ko sana bibidyohan to. Kaya lang dahil nga dito
Kaya nahirapan ako hanapin yung sira mga ka-DIY. Nung ano na to mga ka-DIY, bali pangalawang araw na nga pala to sa akin dahil hindi ko nga mahanap yung sira. Dahil pag tinitest naman lahat yan, puro buo. Pati ito. Kaya nung wala na talaga akong wala na akong maisip kung anong sira dito. Yan, pinalitan ko na lang yung magnetron. Kahit okay naman yung reading ng tester dito. Walang open, walang grounded. Sinubukan ko pa rin palitan. Yan, kasi wala na talaga akong mahanap na sira. Hindi pumuputok yung fuse. Ito okay naman to. Kaya yung pag-testing pala nito mga ka-DIY sa capacitor, kailangan 1K o di kaya sa akin mataas na 10K. Kasi pag mababa yan, hindi mababasa yan mga ka-DIY. Pag mababa lang, hindi babasahin yan. High voltage kasi itong capacitor. Ayan. Ayan, ganyan lang naman yan mga ka-DIY. Pag test nya, ganyan. Ayan, may kunting palo, tas babalik. May kunting palo, babalik. Nawala na, ayan, wala. Pag binaliktad natin yung tester, ayan, magkakaroon uli ng palo yan. Ayan o. Ayan. Hindi. Kasi may diode pala. Hindi siya bumababa yung, ayan yan. Ayan o. Kailangan tanggalin yung diode yan o, kasi parang grounded yan pag nakakabit yung diode. Ayan o, papakita ko pag nakakabit yung diode. Parang grounded siya. Kailangan tanggal yung diode. Ayan. Ayan yung pagtitest niyan. Ayan, may palo konti, tas babalik. Ganon din yung parang sa mga capacitor ng motor. Halos ganon din yan. Tapos sa diode, ganon din. Yun nga lang, nakasit. Kailangan mataas yung settings dito. Ayan sa diode. Ganon din yung pag ano sa diode. Ayan, wala. Ilagay natin sa positive, negative. Ayan, mayroon yan. Kasi nakalagay sa positive yung sa tamang posisyon siya, nasa positive terminal to ng diode, tapos negative terminal ng diode. Papalo yan. Ayan, papalo siya. Pero pag ito inilagay sa negative terminal ng diode, tapos ito ilagay sa positive terminal ng diode, hindi gagana yan. Ayan, hindi gagana. Pag gumana yan sa ganyang posisyon mga ka-DIY, shortage yung ano niyan. Shortage yung diode. Ayan, yun lang mga ka-DIY. Bali, inano ko lang, shinare ko lang kasi hindi pala sa lahat ng oras na sa lahat ng oras na buo yung ano nito. Ayan, na may makukuha tayong continuity. Ay okay na. Ayan, walang ground tapos may continuity.
Ayan, di pala talaga ano yan. Iwan ko lang sa mga nag-aayos talaga nito, yung mga laging nag-aayos nitong gamit mga ganitong microwave oven, kung nakaka-encounter din sila ng ganito. Ayan, kaya nga umabot ng 2 araw to, kasi di ko na alam kung anong papalitan dito, dahil nung troubleshoot ko nga okay lahat eh. Hindi pumuputok yung fuse, yun nga nabanggit ko, hindi pumuputok. Tapos ayaw uminit. Ayun pala, ito palang magnetron sira. Ayan, yun lang mga ka-DIY. Bali okay na to mga ka-DIY, na testing ko na to. Ayun lang, sinare ko lang dahil baka makapag-DIY din kayo ng ganito, na wala namang mga sira yung ibang component. Tapos yung magnetron, pag kinukunan ng reading, may okay naman. Ayan, yun lang mga ka-DIY, hindi ko nahabaan yung video. Yun lagi sinare ko lang yung experience ko dito sa microwave oven na to.